Kung matindi po ang iyong pagkahilo at pakiramdam mo ay umiikot na ang paligid mo, naku, baka vertigo na yan. Kaya naman, para mas malaman pa natin kung ano nga ba ang vertigo, yung mga kasama natin ngayon dito sa Say ni Doc, si Dr. Daniel Escobar, isang general practitioner. Good morning, Doc, and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. This is Prof. Together with Diane. Hi, good morning. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Ako si Dr. Escobar. Okay, Dr. Escobar, ano ba itong vertigo? At bukod po sa pagkahilo, may iba pa bang sintomas ang maaring maranasan din ng isang individual na nakakaranas po nito? Ayun, no, ang vertigo is not a disease but a symptom. Ito po ay yung nagkakaroon tayo ng ilusyon or yung feeling natin gumagalaw ang paligid natin. Minsan, sinasabi ng mga patient na sobrang pagkahilo or umiikot yung mundo nila. Minsan, sinasabayan to ng pagkahina ng pandinig kasi parehas sila located sa tenga natin, yung organ natin sa balance and hearing. Okay, Doc, itong vertigo, Doc, ay may iba't ibang klase. Kasi I heard parang something to do with the fluid yata sa ear, tapos meron pang iba. I have a friend na talagang kapag kasama ko siya, biglang all of a sudden, kailangan niya talaga magpahinga. So we wanna know, Doc, ano-ano ito, o yung iba't ibang klase, at ano yung pagkakaiba nito, Doc? Oh, yun. Meron tayong tinatawag kasi na peripheral vertigo, which is yung problema dito is yung sa inner ear natin, which controls the balance. So, meron kasing fluid sa loob niyan. Tapos, sunod naman is yung central vertigo, kung saan naman yung brain na ang problema natin, which is more specific dun sa cerebellum that controls our balance and coordination. Sa brain naman ito. Okay, Doc, ano po ang sanhi o cause po ng vertigo? Saan po ba ito galing at paano po nagkakaroon po nito ang isang tao? Ayun, madami po pwedeng causes ang vertigo. Tulad ng motion sickness, which is yung common. Mga vascular disease, mga sakit sa ugat, hypoglycemia, head trauma, tinamaan ka sa ulo, stroke, or pwedeng drug-induced. Okay. Doc, paano naman ito magagamot, Doc? At ano yung mga pwedeng gawin para hindi lumala yung nararamdamang sintomas every time na umaatake ang vertigo? So, since ang vertigo, medyo marami rin causes. So, ang kailangan natin is to treat the cause itself rather than relieving the symptom lang. Pero meron din tayong mga gamot for immediate relief ng symptoms, gaya ng beta-histine, mga sinairazine na binibigay natin sa mga pasyente natin para sa vertigo. Okay. Sabi ni Doc Escobar, kailangan gamutin yung cause ng vertigo. So ano po yung maaari po naming gawin regarding this, Doc? At syempre yung prevention na rin po, paano po ito maiwasan? Ayan, so sa mga common na causes ng vertigo, tulad ng positional vertigo, so iwasan natin yung paggalaw na biglaan. Minsan nararamdaman natin to, common to sa ating lahat. Bigla tayong tumatayo or mula sa paghiga, biglang tatayo. O mula sa pagkatayo, bigla tayo higa. Tapos biglang mapapansin natin, may hilo tayo, iikot yung mundo. So, yun, yung mga, para maiwasan natin, dapat slow and steady tayo gumalaw. Lalo sa positional vertigo na very common. At syempre, yung ibang causes na rin ng vertigo, dapat ma-prevent natin yung mga ito. Ayun, Doc, siguro advice natin sa ating mga ka-RSP para syempre ngayong magbabagong taon at marami po sa atin ang posibleng makapag-trigger ng vertigo. So what could be our advice para sa kanila, Doc? Ayun, no? So ngayon parating na bagong taon, hindi natin maiwasan yung mga masasarap na pagkain sa handaan. So kaya hinay-hinay lang tayo mga ka-RSP sa mga matataba, makolesterol, at syempre, ang alak, iwas po tayo dyan. Hindi lang para maiwasan ng vertigo, at kung hindi para sa buong kalusugan na rin natin. Kaya tandaan, mag-enjoy, pero palaging alagaan natin ang kalusugan natin. Happy New Year sa inyong lahat. Ako po ulit si Daniel Escobar. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Okay, well, Happy New Year din po sa inyo. Maraming salamat po sa libreng telemed, Dr. Daniel Escobar. Advance Happy New Year po muli, Doc. Advance Happy New Year, Doc.